Praise God. Salamat sa Ginoo nga karong gutloa mapadayon sa binato ang atong Bible study dinhi sa programa tang The Sovereign Grace Hour. Kauban ni Attorney Lemuel B. Atop na din himo natong katabang dining atong tulumanon dinhi sa kahanginan. Kumusta mamutanan mga igsuon ug mga kaigalang ko din sa Dios. Grasya unta sa atong langit ng aman sa gyapon manaakan atong tanan. Welcome sa another day of Bible study ning tulmanuntang The Sovereign Grace Hour. Buto mo text sa atong programa na may mga pangutana. Text lang dinhi sa atong cell number sa smart ni 091854-84852 o gusab sa atong globe number nga 0995-2130-764. Now, nakadoon na gyud maigsuon ang ato ang Bible Seminar karong sunod adlaw dinha sa Surigao City. Asa dapita gani pastor ang ato ang seminar di Surigao City. Kay tignan mo yung mga kaila ha. Imbitaran ninyo inang pwede sila makatambong sa ato ang Bible Seminar din sa ang Surigao City. Dali ra ni makita, no? Diya ra maiso niyo adtoon sa okay, gi-text na ni Brother Kenneth Educalan. No, so Sovereign Grace Landmark Baptist Mission sa Pingals Tiloring, taas ana makita sa Kaskag, Surigao City. Sabado alas 8 tas buntag, kita-kita tanyo diha maigsoon na. Og karon daing adlaw la Brother Kenneth mo biyahe ngadto na Surigao City. Brother Kenneth, no, amping mo alang sa himuon niyo sa nga midweek service and the prayer meeting dinhi sa maong mission Surigao City. Unya kana na ang ugmang adlaw mo ipagbiyahe sab namo, no, padulong din na Surigao. Kita-kita na ta ugma Brad Kenneth, no. Then ato makauban ay doon na to ako magkuyog si Brother Christopher Kalipsan din Tanwalang. Makuyog gani ka Brad Christopher if ever, no. Kana na ang kontakay mo ni Brother John Ruben, no. Kaangkas kasi ang motor kay masayo ta ugma Brad John, ha. Brother John Ruben, salamat di ay. Minaw mi sa programa sa ato sa YouTube, no? Very clear gyud. Salamat kayo nga daghang nagapaminawan ning atong programa pinagi sa Facebook ni una Brother Alex Samantabuti, unya Brother John Ruben, no? Sovereign Grace Hour. Salamat kayo nga sa second portion din sa atong programa sa DXUM Davao. Gina-play sab ni Brother John ang ato ang mga programa sa mga nangaging panahon. Salamat kayo ni Brother John, ha. Kita-kita taugma. O karong hapon, maison karong gabi sa isayota alang sa tuwang midweek service and prayer meeting, no, karon nga gabi unya atong panghinaot nga ang Ginoo magabless sa ato ang panimbahon unya makapadangat usab kita sa ato ang mga hangyo ngadto sa Ginoo. Now ato sab nga pahibalo, no, ang karong Domingo, of course, no, si Brother Jaime atong hayon nga mo dala sa ato ang doctrinal class. Then si Attorney Lemuel mo magdala sa mensahe, no, dinhi sa church. Brother Babes Laos Yusab maoy ato ang worship leader. Okay? Sige, oy happy birthday day. Sige po kumalimot karong adlaw, no? Gasaulog sa kasumaran adlaw na tawhan sa mga kaigsuonan dinhi sa church, no? Si Kisea Alberca nga birthday today, no? Happy birthday kanimo, ha, Kisea. Sila ni Maika, oy birthday ba ning Maika karon Laosi, no? Anak ni Brother Bilster Marlin. Happy birthday Maika, ha. Daghang katuigan ni hatag kaninyo sa Ginoo. Sige, atong ipanugyan sa Ginoo ni atong tanang gimbuhaton ay mo kalimot, ha, sab mga igsoon nga karong sunod Sabado nata din sa
ang langan, no, alang sa mga Thanksgiving. Dili karon sa baduhan next pa 19, no, sa 19. Unya, kumusta Brother Toto de la Cruz, may kagapaminawan sa Pastor Brother Toto po, no, o gatibok pamilya Distagom, o gabisat pagani Pastor Jan Valentin, kumusta mo Pastor, sa tanang mga naminaw ning programa nato. Unya bisa pagani din sa Jinsan, din sa Bohol, Lord willing, no, itugot si Ginoo karong Agosto ang himotag Bible Seminar, no. Sige, dapat tayo mga schedules ato na ipahibalo maigsoon pipila na sab ka mga adlaw. Sige, mag-pray ta. Ikalipay na sab namo among langit nun o mahigugmaon nga Dios nga this time ang imong mga pulong amo na sab nga mausahan sa pagtuon paghisgot. Gani akong prayer, Father, nga magabless ka Ginoo nini. Panalangin mo sab Lord sa pagani ang biyahe nila Brad Kenneth karon ato sa Surigao City, kami sab ugma o if ever makakuyog sab sila Brother Ruben Linero o pamilya ila kanila Ginoo, atagan mo kami maayong pagbiyahe o Dios. Bless Ginoo ang mga kaigsuonan diha sa ilahang mga trabaho, negosyo, mga paningkamot. Bless up sila ni Sir Manny, Ma'am Ilvi, bisan pagani Ginoo, good health nila sa pamilya, o kang Ma'am Nesab din sa Jesus, o panay kong kapray bisan pa sa kaayuhan, no, sa anak ni Brad Lingley, si Russia, tabangan mo Ginoo. Basta na mga nagabalatayan, Evans Kandurang. Bless Ginoo ang imong mga pulong karon nga mutunan. Bless up sila ni Bimboy Chares, sila ni Lemuel Osab, sila mga plano sa unahan. Father, salamat sa imong gugma, sa imong grasya kaluoy. Mo ni mapagampo kanimo amahan sa mga naga-birthday karon, sila ni Maika o si Kesia, Ginoo, padangat sa daghan pang katuigan. In Jesus' name we pray. Amen. God, amen. Minasa tamay sa ning usa ka awit din after this atong patalinghugan, no, si Attorney Lemuel Atop. Praise the Lord. Salamat sa mensahe sa awit. His eye is on the sparrow. No, pakita din mga igsuon ang mata, ang tanaw nga mata sa Ginoo. Kung iyahang matrak, iyahang makita ang gagmay nga mga langgam, tiny bird, how much more sa iyang mga kaanakan. Ang ginatudlo sa awit mga igsuon nga kung unsa man ato ang mga anxiety sa ato mga problema, ato nang iampo, atong iduol dira sa Ginoo. Sige, atong ipadayon ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, atong ipadayon ang ato ang pag-meditate diri sa chapter 17 sa Proverbs, diri sa mga Proverbio kapitulo 17, ug nakita karon sa verse 14, versikulo 14, no, Proverbs chapter 17 verse 14. Ingon diri, the beginning of strife is as when one letteth out water. Therefore, leave off contention before it be meddled with. Diri sa Cebuano version, ingon diri, Proverbs 17 verse 14, ang sinugdan sa panagkabingkil maoy ingon sa usa nga magahuwad sa tubig. Busa biyae ang panaglalis sa dili pa ang panag-away. Very wonderful verse ug daghan tag makuha nga kamatuoran diri sa ato ang verse na tun-an karon. Una, ingon diri, no, ang sinugdan sa panagbingkil maoy ingon sa usa ka magahuwad sa tubig. Ang verse diri mga igsuon,
gisusama gisusama kini sa kanang magbuhi og tubig. For example, dira sa kanang naay dam, no? Ang dam mo ang magpugong magkontrol sa awa sa tubig. Na kung naay gamay nga buslot or crack dira ug sa dagan ng panahon magdako ug kalitra og buslot, no? Once ang water mo break out, mo sa dihang mugula mo gawas na ang dako nga tubig, lisod na kini pugngan, no? It becomes uncontrollable. So maupod na ang ginaingon diri mga igsoon ang careless nga pulong or kanang action nga wala giampuan, unguarded reaction, or even one legal step nang mo gamit og mga legal. When it comes to legal, I'm speaking about the law of the Philippines, no? Lisod na kini pugngan og pwede mahimong hinungdan sa dakong panagbangi or kanang conflict. Now, akong personal nga realization, mga igsoon, ako ang nakitaan when I was still a law student, napa ako sa law school, ako ang mindset is that once there is a right, kung na ay katungod nga nalapas, immediately, or ang reaction ako is to file a case. No? Sa law school manggod, you were trained to, of course, defend rights, and ang korte mao ang natural nga venue sa kung naay pagsupak sa usa ka katungod. Pero as after passing the bar, I immediately practiced my profession as a lawyer. No, as I begin practicing the law, no, I came to a very important realization. No, nakaabot ko sa kanang na-realize na ko nga una, ang litigation or kanang pasaka o kaso dayon sa korte, no, it is not always for me, it is not always the wisest or kanang godly nga response. Why? Because ang pag-file manggod og case, mga igsuon, it demands time, naghinahanglan kini og oras, kwarta, emotion, no, emotional energy, and sometimes, mga igsuon, kani ang worst, it tears relationship. No, makaguba pa og mga relasyon nga unta, pwede pa unta mapahiuli or kanang ma-restore. In other words, it could have been restored. Mo nang karon I am an advocate of what we called amicable settlement whenever, of course, appropriate. No, kanang instead nga mo diretso sa korte mag-file, unta agihon sa og storya, no, both parties. Of course, dili pud tanan mga legal matters inani ang approach, especially kung worst nga mga criminal cases, no, di naman na madala og storya. Og mga igsuon, ang kanang kung agi og storya and then masettle, no, that is not a sign of weakness or legal weakness. Dili na nagapakita nga mahuyang ka, but rather it is a sign of una, wisdom na kay kaalam, and then a restraint na kay pagpugong sa kaugalingon. And lastly, it shows
Christian integrity, ng Kristohanong integridad. Why? Because ang Biblia mismo in the case of Apostle Paul, tumakitaan dala sa 1 Corinthians chapter 6. Kung imo nang basahon ng 1 to verses 1 to 6, si Apostle Pablo iyang gisaway ang mga Christians sa Corinto. Okay, naay panagbangi dito sila and then ilang nagkasuhay sila before secular courts. Instead of showing their Christ-like humility and reconciliation, ilang gipadayag, ilang gi-expose ang ilang pagkawalay, ilang immaturity, og nakaharm kini sa iglesia, ang testimonya sa iglesia. Now, in the same way, kita as Christians, we must weigh, dapat atong timbangon ang unsa man ang when we talk about legalities, we must weigh what is legal. Tanaw nato unsa ang dili lang sa magtan-aw ta sa legalidad, kundi sa kung whether if it is godly o naay kaalam sa ato ang pagabuhaton. And then, nag-ingon diri, going back to Proverbs chapter 17 verse 14, leave off contention before it meddled with. In other words, we must put an end to conflict before it escalates. Dapat pugngan dayon ang away kung sa diha nagsugod pa kini. It is easier, mas dali nga i-prevent ang kaso than to undo the damage once it's filed. In other words, lisod kaayo mga igsoon once na file na ang case, naana ka ng damage, perwisyo ang nahatag di mo sa laing tao. Dili lang emotional damage, monetary damage, but ang worst, as I've said, relation or relationship ang ma-damage. So whether ang kaso bato kini sa mag-asawa, marriage dispute, or kasagaran land conflict, ang usa ka single legal action, ang usa ka legal nga lihok mahimong hinungdan sa kanang tuig-tuig nga kasuko kung walay kaalam, o walay kaluoy ang nag-rule between the parties. Again, a single legal action, it can lead to years of bitterness if not tempered with wisdom and compassion. So, mga igsoon, ang ato ang meditation karon ginatudluan kita. Una nga, sa diha, dili pa na ang dako nga away, kagubot, kung na may gagmay nga lalis, isettle na. And then, as much as possible, if madala ra og storya, storyahan. Dili lang in Facebook, in text, or kung call, but mas maayo mas storyahan in personal. Naman makitaan man gud dala ang sincerity once na ang discussion face to face. Sige, mga igsoon, taas-taas ato ang meditation karon, pero very meaningful man gud ni ang ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo.
Again, Proverbs chapter 17 verse 14. Ato ning ipadayon sa sunod nga higayon, no, na nakita sa verse 15. Sige, atong magpadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mag-adto na kita sa pag-study sa doktrina sa grasya, the doctrines of grace. And ato apod kining series ang pagtuon sa doctrines of grace, particularly sa doctrine of regeneration. Ang doktrina sa pagkatao, pag-usab. Unya, ato ang gitun-an kining 1 Peter chapter 1 verse 23. This is one of the synonymous word or synonym of the word regeneration. Kaning giingon diri new birth. So ato pong nakitaan diri sa 1 Peter chapter 1 verse 23 nga there are two kinds of the word of God. No, first, mo kini ang written word or ang scripture mo nag-refer sa Biblia, and then naapod ang ikaduha nga klase which is the living word, no, nag-refer sa ato ang Ginoong Hesukristo. Mo kining just like the case of Apostle Paul, no, si Saulo sa wala pa siya na tawag og Paul, he was not converted through scriptural or scripture reading, but by the blinding light o kaning light nga ginapak-ingon diri. It is the same as in susama kini sa John chapter 1 verse 4 to 5. So si Paul, sa akong naingon last time, he was not saved by a Bible study or by doing good works, but by a direct encounter with Christ. So mao kini ang living word, mo nang naga-penetrate sa kasing-kasing, mutawag sa makasasala, ug of course nagahatag og bagong kinabuhi. And then going back diri sa ato ang verse sa 1 Peter chapter 1 verse 23, ang new birth po diri, it is not physical. Dili ka ng physical nga bagong pag-anak mo agi na pud balik sa inahan. But it is spiritual. Mo kining of incorruptible. No, it is done by God, ang regeneration through the word. Sige mga igsuon, ato kining padayon sa sunod nga higayon. Ato na pong tun-an ang another synonymous word of regeneration, which is born again. Dira sa John chapter 3 verse 3. Mga igsuon, wala namang kitay oras, ato kining ipadayon sa sunod ng higayon. But before I end, if you are not yet sure of your salvation, the Bible says, repent, believe the gospel. Kini inyohang kauban aron si Attorney Lemuel Atop, kauban pod si Pastor Andres Atop Jr. nagiingon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Amen, amen. Praise God. Praise the Lord. Salamat sa maong mensahe sa awit. Bino ba iso natong ipadayon ang paghisgot din sa history, no? Kasaysayan sa kasimbanan sa atong Jesucristo, apan sa naandan nato nga himuon ani sa tam mamalandong kadali sa atong meditation for this day, taken from the book of Proverbs chapter 14, and then partly atong hisgutan kining verse 16, no, gahapon nga ingon pa din ni Solomon, a wise man fareth
and departeth from evil. So, ang tao nga maalamon, kahadlok siya. Pagkahadlok na maigsoon, dili pagkahadlok sa tao, ha? Kung dili pagkahadlok nga to sa Dios. No? Daghang mga verses nga na yung kahadlok ang Dios. Magyud na, no? Apan di na to kahadlokan ng tao. No? Matahod ta sa matag tao. Labi nang naa sa gobyerno, matahod ta. Pero di tanging malisang sa tao. Kay ang kalisang sa tao higala, kahadlok, mo dala kanato sa litag. Sumapa ni Solomon gihapon. 29 sa Proverbio, verse 25, where Solomon said, the fear of man bringeth a snare. Ang pagkadlok sa tao, mudala nga to sa litag. So, kining Proverbio 14:16, gatudlo ka na to maigsoon, kung kita maalamon man, nga usara atong kahadlokan ng Ginoo. No? Bisa pa gani sa yawa, di tanging mahadlok sa yawa kay protected ta mga igsoon sa mga manrunda sa Dios. Natay mga guardian angels, no? Matag usa kanato dunay gi-assign ng Ginoo nga magbalantay nga manulunda, no? Guardian angel. Dahil verse na pastor, nga kita ginabantayan sa Dios. Oh yes, daghan galang bersikulo. Usan niya na kining gingon din sa book of Hebrews chapter 1 and then verse 14 nga matupad din ni Apostle Paul kung siya gasulat sa book of Hebrews sa verse 13, but to which of the angels said he at any time, sit on my right hand until I make thine enemies thy footstool. Verse 14, are they not all ministering spirits? Kaya day mga angels may iso, no? Gitawag ni Apostle Paul og mga espiritong gapangalagad. No, gaalagad. Kinsa? Send forth to minister for them who shall be heirs of salvation. So, ipadala sa Ginoo yung mga manulunda aron kitang mga manunod sa gingharian sa Dios. Pagabantayan nila. No? Salamat sa Ginoo niya na. Ana, may soon, watay ang ikadlokan, bisan kinsa, gawas lamang sa atong magbubuhat. Manandri sa verse 15, another 16, Proverbs 14:16, a wise man feareth and departeth from evil. Gabiya sa paghimog dautan. Makabantay ito, di lain naman ni. Marag madaot ko ani. Kining akong kauban nga nag-suyop dainig marijuana or nagsugod dainig shabu-shabu. Di ko ani, madaot ko dali. Tambagan sila, apan ko di ang patuo, bulag yun, ha? Manit sa verse 16, magabiya sa paghimog daw tan departed from evil. But the fool rages and is confident. Apan, ang mga buang-buang maisoon, mga buang-buang daw, matupasulumon din naday mga foolish, before na ko expound, na nagday mga taong foolish, pastor, no? Na mamaningan sa Biblia, mga buang-buang. Dili ni ingon nga katunawad ang pangisip, ha? Mga tao gud nga normal. Normal nga mga tao, pero kanang mga taong mahiligon maghimog dautan. Mo nang Diyos Biblia, mga foolish. Mga tao nga walay panahon para sa Ginoo. No? So, diri, magsoon. So, balikan ta ang 14, versikulo 16. Second phrase, but the fool rages and is confident. Apan ang mabuang daw magsoon, mapangahason, sayang kaugalingon, nga may pagdaot, o siya masaligon. So, may mga tao magsoon nga, gahimog, gaplanog dautan. Palayo kita diya. Umato ni pala magsoon, ha? Kinigya pong partly in verse 16, o niya, oposita sa verse 17. Nadadari, mga buang-buang daw, dahil masuko. Wala. Amping, ha? Dahil niyang mahimot ang mga buang-buang, foolish, o sa niya na, masukanon, o dahil masuko. Siya ito ni taga-pagtagal, may sunog na, no? Now, kini itong study ba, mahitungod ni
kasimbanan sa itong Yesu Kristo. Kano sa magsugod, Pastor, ang iglesia sa itong Ginoo? May ison, dili sa 33 AD, ha? Wala na, kaya ba na si Kristo balik sa langit na ang simbahan o iglesia ni Ginoong Yesu Kristo iyan nagitukod sa iyang personal ministry. Personal ministry niya. So, kano sa ganang sugod si Christ? At the age of 30, 30 anyos ang pangidaron sa itong Ginoo, nagsugod siya sa iyang personal ministry, public ministry, I mean. At the age of 30. Basa na ito na, ha? Sa book of Luke. Lucas, kapitulo, kaya itong tarang kadali, ha? 3 mo siguro. Luke chapter 3, and then verse 23. Hindi daw. Tama niya kung pagkutlo sa mga verse. Ingon din 23, Lucas 3:23. And Jesus himself began to be about 30 years of age. 30 lagi? Yun din, 30 yung pangindaron. Being as was suppressed the son of Joseph, which was the son of Eli. So, 30 anyo si Christ nagsugod. Karon, sa mga scholars maigsoon, si Christ na tao, yun ha, sa dagang mga scholars, na tao siya around 4 BC. Siya ng BC, siyempre, before Christ. So, pagkahimugso ni Christ, ang kwintada ato, kay pababa baya ang kalendaryo sa una, ha? Ato, aron pataas man ta. Gikan sa 1, pasaka, di ba? So, saan na lang ito iga? 2025 na. Ang sala ang tugon, gikan sa taas, ha? Gikan sa pababa, kuha na siya, pababa, no? Gikan sa taas, pababa. Ato, gikan sa baba, pataas. So, pag-abot sa 4 BC na tao ang Ginoo, sumapa sa mga scholars. So, i-minus na to na magsoon ang 30. So, most probably, ang Ginoo nag-start sa iyang public ministry at the age of dili sa edad. 30 ang iyang pagindaron, pero ato mga around AD 26 or AD 27. So, niyan ang mga panahon na. Hindi lang ito makatag og exact date, pizza, pero most probably ang panahon na sa public ministry. Maraming una ko nga, kay nag-edad man si Christ og 30, so pag edad niya 33 anyos, kanang ang agipatay na siya, gilansang na siya. So, late na magsoon, no? Late na nang ingon nga natukod ang iglesia sa AD 33. Hindi na mao, no? Og mao ni gituhan sa kadaghanan. Ang uban sa natukod ang iglesia sa adlaw sa Pentecostes. So dili ana mapanahon na, ha? Natukod ni Kristo ang iglesia sa iyang personal ministry. Now, gibasihan nato niya tong lecture magsoon sa church history. Dahatagi ko ang mga references o sa nini kining libro ni Gente Christian, no? History of the Baptist, Volume 1, Volume 2. O usapan nini ang Trail of Blood by G.M. Carroll, Dr. G.M. Carroll. Gapon gikutlo na to tong giingon din sa mong booklet ni Dr. Carroll, G.M. Carroll. Atong sa Deuteronomio 32:7, mato pa dito pulong sa Ginoo, remember the days of old, consider the years of many generations. Ask thy father, and he will show thee the elders, and they will tell thee. Mao na nga importante kayong mahibaluta sa history na to kita mga Baptist. Ay kalimot, ha, doon ay mga pagtulunan ang gibili ni Christ sa iyang kasimbahanan. Si Kristo ang ulo o magtutukod siyang iglesia. Unya, ang Biblia, wala may bugtong rule of faith and practice na to, no? Bugtong lagda o sa atong pagtuo o ang buhat, pagtuman sa mga gisugo nini. So, Bible-based kita. Biblia kita higala.
No, wala tayo ingon nga kana bang gawas Biblia na pati laing gikuan nga dito ta magbase sa pagtuno dili Biblia ra gyud. Okay. Karon wala tayo mga gipangbasa ng mga libro sa man karon. Trail of Blood kay wala naman ni sa Biblia tong after namatay si John the Beloved. Paghusulat ni John the Beloved sa Book of Revelation, human na mga Bible ang panahon na, Book of Revelation na sulat na, so dito na ta sa mga secular books. Sa history na, manang usan ni sa itong ikuhaan og references no sa atong pag-study. So, atong hibuloan mo igsoon no nga sa moni ang mga pipila ka mga faktor ang gibilin sa atong Ginoo diya sa kaiglesiyahan. Ang pamaagi sa pagdumala sa church is congregational, no? Bot pasabot maigsoon no nga ang tanan mga sakop membro niini is equal, no? Iyan is kongregasyon ang sa katiguman mo'y maghimog desisyon dili magbuot-buot ang pastor kana bang one man rule bitaw dili na mao is by congregation ang pagdisiplina ng mga membro ang pagdawat ng mga membro sa mga major decisions mga igsoon it must be done by the church. Walay presbytery, walay set of pastors nga mao'y magdikta sa iglesia. Manang kita, wala tayo kitawag organized association, wala tayo convention, wala tayo regional office, wala tayo fellowship nga gilangkuban sa mga opisyalis ug mao'y magbuot-buot sa kasimbanas tong Ginoo. Wala na magsyon ha. Ato is purely sa pamagi is congregational. Isa may mga luwas sa maong iglesia pastor. Only save people. Mga linuwas lang yun ang teory nga membro ani. No? So, pahinaot na ako nga kita rin sa church, kita ang tanan, nakasinati gidon taas kaluwasan. Nganong unta man pastor, manta kabalo, sa kasing-kasing sa tao, no? So, ang ordinances ani, there are only 2 ordinances na nagpicture sa death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. And that is, no, the believer's baptism, then followed by the Lord's Supper. Mo gina ha? Mo ni ang duha ka ordinances nga naghulagway, nagtudlo may tungod sa kamatayon, paglubong, pagbanos tong Ginoo, sa pagbalik tong Ginoo. Naga-picture nini ang bautismo o ang Lord's Supper. Okay? Both ordinances maigsoon, sugo na nga gibili ni Christ diya sa iyang kasimbahanan. Na yung mga verses na pasok, nakang versikulo ani. Sa bautismo, katong Mateo 28, 19-20, niya, napaigyan dito sa unang Korinto 11, Lord's Supper po na. Okay, pero di naman luwas ha, ang Lord's Supper, di tamo partig sa Lord's Supper, aron ta malangit, dili po ang bautismo, magpabautismo, aron maabot dito sa paraisong giandam sa Ginoo sa iyang gingharian. No, dili na mauhigala. Kay boss, pictorial, kanabang gahulagway, maigsoon sa kamatayon, paglubong, pagkabanhaw, pagbalik sa Ginoo. Baptism and Lord's Supper. Now, kisa may mga opisyalis sa simbahan sa itong Ginoo, a sort of reminder to each one of us, only pastors and deacons. Kung na may tudlo sa iglesia, maigsoon, nga kana ang mahimong apostol, di na mao, kanang iglesia ha, padung na sa pagkaunsa, pagbiya sa kamatuoran, departure from the faith, o delikado na padulong na sa apostasy. Wala nga bantayan ng pagayo. Okay, then, masagay trabaho sa church,
tinguha ni ang mga wa pamasayb, mga luwas ng ta, mo nang natay radio program. Salamat ta again sa ninyo, mga individuals, no? O pila ka mga missions o kabanan ng mga churches, sa iyong dakong kahangaw sa bulaton sa Ginoo. No? Kaya kanang inyong ginapadala, hinahatag, bisip pa gani, dali sa church, no? Sa tithes and offerings, ginagasto na to na, ginagamit na to na sa bulaton sa Ginoo. No? Tabang sa mga missions, labi na sa mga tigumanan, o usab mga iso, no? Bayad na to din sa radio program. Salamat yun, ha? Yung mga prayers. So, may trabaho sa church, may isoon. Ang iglesia, wala siguro sa ganun magtukod og hospital. Wala magtukod og magtukod og eskwelahan. Oh, dili na mo gisugo ni Christ sa iyang church dahil yung kayab. Unsa ni trabaho sa church, pastor? Opat lang higala ang ipatrabaho nini. Una, mulakaw. Ikaduha, muwali sa gospel. Ikatulo, mubautismo sa mga mahimong believers. Itong mga nangasave. Ikaapat, tuluan sa tanang mga butang nga gisugo ni Kristo. Muna'y bulaton sa iglesias itong Ginoo magsoon. Dili magtukod o hospital or eskwelahan ba? Hawat pa sa Bible School. Ang Bible School, kuwan man siya, teaching ministry man sa church. Later on, no? Gani, nagtingo ka gyud nga bisan kita di sila ba, later on makabaton tag Bible School gyud, no? Training school para sa mga tawagon sa Ginoo sa bulaton. Ang uban sopak ana nga Bible School, sagdi na sila, no? Ilahon po ng katungod, pero wala gyud na gibawal sa Bible higala. Dako kay nagtabang. Ha? Okay, so muna ang pipila lang sa mga ilhanan maigsoon. So kasi pamagi pastor sa sa plano nini sa panalapi nga bahin. It's through tithes and offerings. Mo nang ako na-mention ito lang dugay. Salamat yun sa inyo mga igsoon. Sa inyohang pagkamahigugmaon din sa Ginoo. Inyong pakita ka na pinagi sa inyong paghatag sa inyong ikapulog manghalad aron nga magamit nato sa atong radio program, pakabayatan ni mga stations nga nagaprograma ta. O gawasan na, no, dahil pa mga needs sa atong mga missions o kaubanan ng mga churches, no? So, sana sa mga gibilin nga pagtunan sa itong Ginoo, it is through tithes and offerings. Wala ta maigsoon ha, bawal sa to ang mga politician. I hope nga wala to na mahimo ha sa miaging kana magpinili ay eleksyon. Ayaw gyud di ta moduol og mga politicians aron motabang sa ato ang atop sa simbahan, siminto ba o sa mga kalon diha. Ayaw gyud ha kay lisod na mga igsoon makompromise ta. Makompromise ta. Kaya miingon niya ng naghatag nato og sin. Duha ka panid sa sin sa atong atop. Duha ra kabuhok or tulo. Mahangyo na nga, pastor. Doon lang yung eleksyon. Pwede ko makasimba sa inyo niya. Ipailal na kung yung tubangan. Siyempre naghatag 5 ka panid nga sin. Kisa may lisod na balibara na. Mana maigsoon, no? I hope if ever nahitabo na nga miduot ang mga politician sa miaging election, labi pa gyud nga kung gitagaan tag kandidat gikas mga politician nga ikaw ni bala na pastor ha. Iapod apod sa mga membro mo ni butang higala nga di gyud na kaymutan sa Ginoo. Always remember nga dunay separation between church and state. Nga itong mahimbo lang is pray para sa itong nasod, sa mga leaders na to. Ngayon kung mas magtarong sila. No? O kung nagtarong sila, padayong magtarong sa ilang pagpamuno. Sumala na sa Roma Kapitulo 13. Wala di oras maigsoon, ito ni Paranugma. Isugutan gapon na ito ni. Sa first century maigsoon, unsay kahimtang sa kasimbahan sa itong Ginoo. Na itong unang siglo. Labi na gito sa panahon sa itong Ginoo. Sige, ato ta sa pagtapos nitong programa, higalak mo ikaw. Pag sa ating kaluwasan ay misay, come to repentance, o saligan mo si Kristo nga bugtong maluluwas. Handurugma sa mga takna, sa mga istasyon, inyong higalas kahanginan,
Andres, ato Junior, Mirit, magaingon ang Diyos, magapanalangin ka na itong tanan, daghang salamat.